Shopee. Hindi, nag-black screening ako sa podium. Hello! Hello! T-shirt. Yan, from live kanina sa Artist ng Bayan, diretso to siyang podium and now she's here Uy! with us. Hello! Yan. Okay. Para sa ating story creators nga po, bakit nga ba P77 yung title ng ano natin, movie? Okay, sa gitna. Hello? Hello po. Una sa lahat po, good evening and thank you po sa lahat ng pumunta sa screening ng P77 ngayong gabi. Ang simple lang naman po actually is really just the name of the unit. Penthouse 77 po siya talaga dapat to illustrate supposedly yung isa sa mga core themes ng film, which is the need. I guess question na rin siya. Nung nagising ka na po at ate o Barbie, dun sa puno na parang natanggapin na po yung namatay na yung kapatid, ano yun, random na puno na lang ba? Or like, same na puno kanina kung saan kayo nababaliw? Same. Sorry na. Parang yun yung same, di ba? Hindi ko pala alam. O yun yung same. Kasi di ba yung ano nga namin, yung parang alternative reality namin na yung akala ko yung loteng yun yung penthouse. Tapos nung final, syempre sana hindi nyo muna i-upload yung video kasi kinikwento na namin yung storya, ano. Di ba? Ano tawag dito? Lagay nyo na lang ng audio, lagay nyo na lang ng background music para hindi ma-reveal yung ending. Pero yes, oo, yun yun. Same tree yun. Yun lang naman. Thank you. Oo, yun yun. Salamat. Dagdagan ni Direk. So, actually, just to add lang doon sa sinabi ni Barbie, I mean, tinanim naman namin doon sa buong pelikula. It's the same tree, di ba nalala niya? Nung pagpasok niya, merong patay na puno sa gitna. And then, nung umakit siya na mismo doon sa loob ng penthouse, may maliit na puno doon sa loob sa gitna ng center table. So, it's the same tree na which is yun yung buhay na puno doon sa dulo. My question is, what's inspired you? Bakit iba yung acting mo dito? Sobrang nahook yung imagination ko sa acting mo. Hindi pagod. Hindi. Ano tawag dito? Malaking inspirasyon sa akin. Ang naging proseso ko po kasi ay binabasa ko po ang script sa lahat po ng projects. Binabasa ko po yung script, tapos binubuo ko po yung character. And then, mahilig po akong kumuha ng visual references from movies, ganyan. So, meron po akong pinanood, Dancer in the Dark, si Bjork po yung actress. Nagustuhan ko yung pagiging fragile ng character. Fragile pero hindi weak. Fragile enough para ma-trigger, di ba? Kasi pag strong ang personality ng isang tao, medyo mahirap paniwalaan na di ba, na mabilis siyang matitrigger ng PTSD, yung nakuha ni Luna. So kinailangan kong umpisahan na hindi siya ganun ka-strong talaga, na fragile siyang tao, medyo mababa ang kanyang self-esteem, ganyan, medyo wala siyang believe sa sarili niya. So, ako ang hilig ko pa namang manood ng mga female characters na grabe talaga yung self-confidence, grabe yung paniniwala nila sa sarili nila. So, I really had to find a movie na ganon, na hindi mahina, fragile lang, kumbaga. At ang nag-recommend sa akin noon, actress friend ko, si Karenina Haniel. Pinag-usapan namin yan ng Pulang Araw. So yun, inaral ko yun. Kasi gusto ko na fragile si Luna pero hindi siya mahina eh. Kasi siya ang nagtataguyod ng pamilya niya. Siya ang naging anchor kumbaga ng pamilya niya. So hindi siya dapat magmukhang mahina. At saka ang hirap kasi kung ang bida mo mahina, di ba? Ang hirap kapitan. So kailangan kahit papano may grounded siya kahit fragile yung character niya. And then yun, unti-unti na nabuo ko yung character, tapos sobrang ginabayan talaga ako ng bonggang-bongga ni Direk Derek. Kasi syempre ayaw naman namin overboard yung pagiging yung mga hallucinations, ganyan. Ayaw na. Basta gusto lang namin
mag-stick sa PTSD to. Hindi tayo tatawid ng schizo, ganyan. Hindi tayo talagang nag-research din talaga kami ni Direk Derek to delicately deliver the character well. Kasi kay Luna talaga umikot yung storya. So kailangan tama rin talaga yung pagganap. Ganyan. Yun po. Thank you po. Thank you so much. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang sayang magkwento na pwede ka nang pwede ka na mag-spoil. Gano'n. Hello po. Hello po, good afternoon. Grabe, thank you for watching. Thank you. It's such a wonderful movie. Natatayo ba ako? Sige po. Sige, tatayo na. Ayan, na-pressure ako. I'd like to commend, because this is a really wonderful film that it is dealing with the sensibilities of mental health. Good enough na hindi rin siya, it doesn't trivialize it. So parang it was, kaya nga na sinabi, it could go either way. Parang it's very careful din naman to tackle the issue, and it's nice that you've clarified na hindi siya schizo, hindi siya it's really PTSD. So, hi, ako po si JC Alcantara. Ako po dito si Tio and Aji po. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Sorry na late po kami kasi sobrang traffic. And syempre, happy ako na nakapunta ako, nakaabot pa rin ako. Ayun, hi po. Kapit, bukas tutuloy natin close up mo. Hindi, ano pa, the day after. The day after. Kasi nagpulang araw pa ako the next day. So, So, 2 days. so kung Thursday ginawa yon, Friday, nagpulang araw ko, Saturday yung close up ko noon. Totoo na yung eyebags ko doon. Hindi na makeup yun. Ang trivia, habang ginagawa ni Barbie ang P77, ay ginagawa niya rin ang Pulang Araw. So from Adelina to Luna to Adelina to Luna, nabaliw na lang talaga. Oo, talagang. Hindi na acting. Kaya yung mga tingin-tingin niya doon, siya na yun actually. Siya na yun. Oo. Tapos di na One time to watch the film. The first time that I watched was actually your premiere night. I was there. So for this time, I made sure na for the second time, hindi lang dapat ako mag-isa. So dapat meron akong kasama, so I bring someone here to influence them. Oy, thank you naman. So I'm actually a big fan of yours, Barbie. Thank no? you po. And first of all, happy birthday. Thank you. And nung 31 Belated. po, nung 31. Thank you so much. Maraming salamat. Sure. Okay, so my question is, no, so I know that you've been doing a lot of genres, no, for the past years now. You've been doing romantic comedy, comedy, and then drama, and then at the same time, P77 is a totally different genre that you've been doing for the past years. My question is, like, paano mo nahihiwalay yung Pulang Araw na segment or na project mo, and then at the same time, tatawid ka with P77? So paano mo nahihiwalay yung character that you're portraying into that different space or world? At love life pa. Oo nga, love life. Ito na nga, Francis, Sir Enrico. Ano pong tawag dito? Actually, feeling ko maraming nagka-interest nung sinagot ko na laking tulong po sa akin na nag-iiba-iba po talaga. Mababaw man pakinggan, pero laking tulong sa akin na nag-iiba-iba po ako ng pabango. Kasi parang aware yung senses ko na, kunwari, kapag ka nasa P77 ako, meron akong certain pabango na alam kong si Luna yon. So even the way I move, I talk, I makipag-usap sa mga tao, mas timid, mas fragile, mas pababa, ganyan. I try my best na hindi masyadong maging masaya, ganyan, sa set, para din hindi rin ako sobrang kumalas. Kasi pag sa araw ng shoot, talagang hindi ako kumakalas kay Luna. Kasi pag nag-pack up naman ako, totally kakalas ako para bumalik ako kay Adelina na very lively, bunsong kapatid na 1945, tapos vaudeville dancer naman na
napakadaldal, napaka-dressy, ganyan, makikipaglaban sa mga Hapon. Iba rin ang pabango ko kay Adelina. So pag nag-switch, pag mas nararamdaman, ay mas sweet yung naaamoy ko. So si Adelina to, ganyan. So malaking tulong sa akin ng ang scent na nakatulong sa akin yun ng malaki. At syempre yung pag-immerse kahit paano sa set, ganyan. Kapag actors in, I try my best na mauna doon bago mag-blocking just so I could really be in touch with the set para familiar ako kasi magkaiba ang set ng dalawang project na ginagawa ko at the time. So gusto ko rin na may mga areas o may mga props, may mga sets na magkaiba yung magiging reaksyon ng dalawa kong character eh. So, ina-aware ko rin yung sarili ko na hindi ito gagawin ni Luna, mas gagawin to ni Adelina. At kino-call out din ako ni Direk. Marami akong mga takbo na very Cly. Tama, Direk? Yung takbo ko sa Masquerade Ball, yung takbo ko pabalik ng Penthouse, pangatlong take yata yun kasi masyado daw maangas yung takbo ko. Nakikita daw niya si Cly. So inulit namin hanggang sa magmukhang very Luna. Hello? O si pinatayan na ng mic. Ayun. So mas mas timid yung pagka hello? Yun. Mas binabantayan din talaga namin. Pero may time na, for example, na nasa shoot, anong mas mahirap gawin between yung sharing of pelikula? Siyempre, pinapagawa mo. Hindi, kasi yung Pulang Araw, mahirap siya, oo, emotionally demanding, pero sanay kasi ako sa TV acting. Kasi yun yung mas madalas kong ginagawa, yung malaking acting, di ba? Yung buong katawan mo gumagalaw. Ito kasi mas ipon, mas kinikim-kim mo lang sa loob. Very subtle lang yung nuances, yung pag-shift ng emotions. Kailangan may kanto pero kailangan seamless, ganyan. Kailangan hindi ka gagalaw pero yung mata mo talagang namungusap, ganun. Hindi ako sanay na hindi ako gumagalaw kasi nasanay ako sa TV na bigger than life kasi ang liit lang na pinapanooran nyo, TV lang. Eto, pag dito ko ginawa yung TV acting, may hilo kayo. Kasi 'di ba, ang laki-laki ng screen tapos ang likot-likot ko, 'di ba? So mas ipon, mas kim-kim yung ginagawa ko. So yun, mas P77. At saka syempre yung genre kasi is a genre that I haven't done in a long time. Last time 12 years ago na yung huli kong horror. So yun po. Ikaw pala yung nagtanong. Ayun po. Ako naman, bukod syempre doon sa mga sinabi nila, siguro in life, anything that you are going through, don't be too hard on yourself. You have to accept that not everything is in your control, diba? Lahat naman tayo, sigurado ako maganda ang intensyon natin sa buhay, gusto natin maging maayos tayo, pamilya natin, mabigyan natin ng mas okay na buhay. But again, tao lang tayo. We can only do so much. Walang masamang mangarap. But again, don't be too hard on yourself. If there are some things na mangyari na beyond your control, hindi mo kasalanan yun. You should free yourself from guilt and accept na ganun talaga eh. Wala. Ganun talaga ang buhay. Mas mapapabuti ka at yung taong nawala pag in-improve mo yung sarili mo. Kasi ibig sabihin, nagkaroon ng silbi yung pag-iwan nila sa'yo. Kasi naging makabuluhan ng buhay mo.